Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Sige po, lahat ng excited na umawit at magpuri kay Lord ay tumatayo na at pumapalakpak ng the best. Sige po, yung palakpak na the best para kay Lord. Wow. Sige po, bago po ang lahat, pwede bang batiin mo muna yung katabi mo ng isang partner? Ready ka na bang umawit at magpuri kay Lord? Anong sabi? Amen! Sige, sa kabila naman. Sabihin mo, partner! With energy, partner! Tarang magpuri kay Lord! Amen! Sige, bago po ang lahat, tayo po mag-pray. Yes, Heavenly Father, we are thanking you po sa biyaya na makapag-awitan at makapagpuri sa iyo, O God. We are thanking you po sa magandang panahon ngayon. We are thanking you po sa bawat buhay na naririto ngayon, O God. Salamat, Lord. We pray na patuloy niyo pong samahan ang bawat isa, na patuloy ka pong pumagitna in this place, O God. Patuloy pong kayo ang manguna in this worship, O God. Salamat, Lord, sa inyo po namin itinataas ang papurit pagsamba in Jesus' name. Amen! Come on, let's worship our God! Pangalan niyang banal, ating isasalamat.
Thank you, Lord. Tunay pong kamangha-mangha ang ating Diyos. Amen? Sa lahat ng kanyang ginawa at sa lahat ng kanyang mga gagawin pa. Amen? Imagine po natin that the Lord created us without everything. Di ka po parang wala. Parang ang null. Parang empty. Ganon. Di ka po. But God created everything before us. Kaya ang Diyos ay kamangha-mangha. Amen? Can we close our eyes? Imagine natin how God is amazing. How God is good. For He created everything. Come on. Today, let's worship our God with all our heart, with all our soul, with all our mind. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng langit at ng buwan at bituin, ang lahat umaawit. Let's sing kamangha-mangha. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ang puso ko'y umaabaw. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawit. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Puso ko'y umaapaw. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapaw. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha.
you, Lord. Thank you, Jesus. Whew. Sige po, maaari na po tayo maupo. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Sabi ko po, palakpakan po natin si Jesus. Ayun. Thank you, Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, salamat sa biyaya ng Diyos, andito ka. Sa kabila naman, sabihin mo, thank you kay Lord at present ka ngayon. Ayan. Praise God. At nagpapasalamat din po ako sa Lord sa buhay ng lahat ng mga kasama po natin. International, yung mga nagjo-join po sa online service. God bless you po. At syempre yung mga taga rito rin po sa Pilipinas. God bless you. Marami na po nagjo-join din sa atin nationwide through online service. Okay. Ready na po tayo? Ang title po ng isi-share ko ngayong umaga ay Jesus must increase, I must decrease. Saan ka natin ito naririnig? Saan ka natin ito makikita? Okay. Pagkatapos pong magpabinyag ni Jesus kay John the Baptist, if you're familiar with the story, nagbibinyag po si John the Baptist ng mga Hudyo na nanunumbalik sa Panginoon. And here comes Jesus. At nung nakita po ni John the Baptist si Jesus, diniklara at sinabi ni John the Baptist sa mga tao, "Here comes the Lamb of God that takes away the sin of the world." Naririto ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sinasabi ni John the Baptist na si Jesus ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At nung lumapit si Jesus upang siya ay magpabinyag kay John the Baptist, sinabi ni John the Baptist, "Magpapabinyag po kayo sa akin?" "Hindi po." Sabi ni John the Baptist, hindi nga po ako karapat-dapat magtanggal ng buhol ng inyong sandalyas." Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kaka-bless naman si John the Baptist. At bakit nakaka-bless si John the Baptist? Ikahambol. Imagine siya ang nasa spotlight that time. Dumating si Jesus na hindi naman toong kilala pa by that time. At nung nagsasabi si Jesus, nagpapakumbaba si Jesus na nagsasabing, ako'y magpapabinyag sa iyo. Ano ang sabi ni Juan Bautista? "Po, hindi nga po ako karapat-dapat magtanggal ng buhol ng sandalyas ninyo. Ako ang magbibinyag po sa inyo." Pero bakit nga nagkatuluyan? Bakit nga nagbininyagan pa rin ni John the Baptist si Jesus? Kasi sabi ni Jesus, marapat lamang mangyari ang mga bagay na ito. At may pinakikita po doon na example si Jesus by that time. And we all know what happened. Pagkatapos po i-water baptize ni John the Baptist si Jesus, ay bumaba po ang banal na spirito na ang sabi ng Bible ay parang dove. At narinig po ng lahat na nagsalita ang Diyos Ama mula sa langit na nagsasabing, "Ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Pagkatapos po ng pangyayaring iyon, majority po ay wala ng idea what happened next. Kaya ito po ang ikukwento ko naman sa inyo ngayon. Pagkatapos po ng mga pangyayaring iyon, nagsimula na po ng ministry si Jesus. At marami na po ang nagpapabaptize sa kanyang mga disciples. Jesus was there, at ang mga disciples po ang nagdi-disciple, ang nagbabaptize sa mga taong lumalapit in the name of Jesus. At syempre, kumbaga sa gobyerno ang administrasyon by that time ay ang mga disciples ni John the Baptist. Kaya sila po ay kumbaga ay nasasamaan. Sila ay nagkakaroon ng para bagang hindi sila
hindi sila, tawag dito, wala silang peace on what is happening. Kaya lumapit po itong mga disciples ni John the Baptist kay John the Baptist at nagsasabi, Rabbi, Guro, yung inyong bininyagan na pinsanin ninyo noong isang araw, ang pangalan ho'y Jesus. Abay, nagbibinyag na rin ho doon. Kagaya ho ng ginagawa ninyo. Ay parang sala naman ho iyon. Bakit naman ho gayon? Pababayaan niyo pong gayon? Nai-insecure yung mga disciples ni John the Baptist kay Jesus at sa mga disciples ni Jesus. Kaya, binalingan po sila ni Juan Bautista at sinagot. Sabi niya sa mga disciples niya, walang makakagawa ng anuman, malibang ibigay iyon ng Diyos sa kanila. Mamaya, babalikan natin yung mga katagang yan. At siya na nanggaling sa itaas ay nakakataas sa lahat. Siya na nanggaling sa lupa ay mananatiling mababa sa lupa. At inulit-uli niya, sinabi niya, at siyang galing sa itaas ang nakakataas sa lahat. Kaya nga nararapat lamang na siya ang mataas at ako ay mababa. Ang tindi nito. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, siya ang mataas at ako ay mababa. Kaya nga, yun ang sinabi ni John the Baptist, basahin natin in John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. At biyaya pong matindi ang kailangan ng sinuman upang dumating sa puntong ito ng buhay na nagsasabing, mataas ang iba at siya ang mababa. Lalo na pag naunawaan mong ang binibigkas o sinasabi ritong mataas ay walang iba kundi ang Panginoon. So ngayon po sa biyaya ng Lord, pag-usapan po natin, once again, pinamagatan ko pong Jesus must increase, I must decrease. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. We thank you for this wonderful day. Forgive us sa aming mga kakulangan kalabisan, cleanse us with your blood, and thank you for the grace of forgiveness. Today, we pray na ang pagtuturo niyo po ang maranasan namin. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. At walang ibang mataas, kundi ikaw. At ang bawat isa ay mababa habang ikaw naman ang itinataas namin sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best na palakpak para kay Jesus. Everybody say, Jesus must increase. Jesus must increase. One more time, Jesus must increase. Jesus must increase. At yung buong-buo rin naman galing sa puso mo, sabihin natin, I must decrease. I must decrease. We all heard, we know that 2026 is the year of more. More of God and more for God sa ating mga buhay. Sino nagsasabi ng amen doon? Amen. Itong taong ito, wala tayong ibang desire kundi ang mataas ang Panginoon sa ating mga buhay. At napag-usapan natin last Sunday that living more for God ay living more like Jesus. Kaya nga, we're trying our best to live more like Jesus. Pero wag po nating kalilimutan na kasama ito. Living more for God is letting more of Jesus in our lives and less of us. Ang sabi ko, living more for God is letting more of Jesus sa ating mga buhay and less of us. Kaya, napakaganda po na makuha, matanggap din natin yung biyaya ng Panginoon na tinanggap ni John the Baptist. Ano yung biyayang iyon? Yung desire niya na ang Panginoong Jesus ang mataas at siya'y mababa. Si Juan Bautista ay mababa. Kabaligtaran ng gusto ng mga tao sa mundong ito.
Ano ang gusto ng mga tao sa mundong ito? Mataas, makilala, matanyag. Talaga naman. Wala pa po kayong nakita na nung eleksyon ay kanya-kanya ng puri sa kalaban ang mga kandidato. Iboto nyo yung kalabang ko, mas magaling yung sa akin. Wala kayong makikita gayong. Ang madalas makikita natin ay ako ang inyong pagkatiwalaan. Dahil ako ho ay walang mga kungkok, kasi sisiraan namang maigi yung iba. Oh no, ang tao. Kaya, it is a wonderful prayer na Lord Jesus, ikaw ang makita sa buhay ko. And more of you ang makita sa buhay ko, mag-manifest, makita, mangyari sa buhay ko. At ako, yung mga ako, lalo na yung dating ako, yun ang mawala, yun ang mababa, yun ang kung pwedeng alay, madilit na, mabura na, totally. Okay. So ngayon pong umaga, sa biyaya ng Lord, pag-usapan natin, how to know if Jesus is increasing and you are decreasing in your life. Paano natin malalaman kung tumataas ba ang antas ng Jesusness sa ating mga buhay? Everybody say, Jesusness. Ano ba yung Jesusness? Yun salitang ginawa na lamang, it's not existing talaga. Pero ang ibig sabihin lang nun ay yung pagka-Jesus sa buhay natin. Paano natin malalaman kung tumataas ang level ng pagka-Jesus sa ating mga buhay at bumababa naman na ang pagka-ako o tayo sa ating mga sarili? Number 1, you acknowledge that everything comes from God. Ang number 1 na tanda na tumataas ang Jesusness sa buhay ng sino man at bumababa naman ng self ay ito: lagi mong kinikilala na ang lahat ay galing sa Panginoon. Balik tayo sa story. Sabi ng mga disciple ni John the Baptist, Rabbi, Guro, ay yung inyong kamag-anak, bininyagan nyo nung isang araw, ay kita ninyo ngayon siya naman pandali din ng pagbibinyag ngayon. May gayaw. Tayo muna, huwag gayaw. Tayong una tayo mga nauna dito tayong administrasyon kaya nga naman. Current. Ano ang sinagot ni John the Baptist sa mga disciples niya? John chapter 3 verse 27, John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. Sinimulan niya ang mga disipulo niya sa pagsasabi ng ganito, mga disipulo ko, sino man ay walang tatanggaping anuman, malibang ibinigay iyon sa kanya galing sa langit. Ito po ay intro lang ni John the Baptist sa mga disciples niya na ang patutunguhan lamang ay si Jesus ay galing sa langit. He's divine. Kaya, we don't need to makipag-compete sa Kanya. Pero gusto ko rin makita ninyo na si John the Baptist, makikita mo na kaagad that Jesus is increasing in his life and his self is decreasing. Bakit? Kinikilala niya na agad na ang lahat ay biyaya. Sabihin mo nga, ang lahat ay biyaya. Once again, basahin ko po sa inyo what John the Baptist said or replied to his disciples. A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. At nag-a-agree po ang author of James sa sinabing yan ni John the Baptist. In James chapter 1 verse 17, ang sabi po riyan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Pero yung first portion po ang gusto kong tutukan natin. Ang bawat mabubutit magagandang kaloob ay galing sa itaas, bigay ng Diyos Ama. Sabihin mo nga, ang lahat ay bigay ng Diyos. Makikita agad natin, ang tao
na punong-puno ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-claim, pagsabi, pag-ako, ng lahat ng meron siya ay as if galing sa kanya. Diba? Pagkaga meron kang napuri, ano bang sinasagot sa iyo? Halimbawa, pinuri mo, ba, ay talaga namang ayos may negosyo. Anong sinasagot sa iyo? Biyaya. Oh, pero hindi lahat gayaan. Malalaman mo JA1 people Malalaman mo JA1 family member at pagka pinuri mo at ang sinagot sa iyo, biyaya. Ay, JA1 yan. Diba? Pero kapag kang madalas, anong sagot sa atin? Pag ako ay ganun may. Sa laki ng inihirap ko sa abroad, talagang ako'y nag-agwanta. Nag-agwanta daw naman Sa iba hindi alam yung agwanta. Ako'y nag-agwanta. Dildil sa assign. Talaga naman. Nasa abroad na nagdildil pa sa assign. Ako'y taka. Pinag-aganda ang kwento Mamaya babalikan natin yung mga pinag-aganda ang kwentong iyan. Talaga namang more na more ang self. Talaga naman tiis ko. Ako'y nagtipid. Padala kong lahat diyan sa mga yang. Hindi kaya ngayon naman meron kami kung anong meron kamay. Pag ganyan ang kausap mo, anong iyong masasabi? Parang sa isip-isip mo siguro at the back of your mind, gusto mo sabihin, ay siya, luwalhatiin ka. Purihin ka. Kagaling mo, kagaling. Alam mo, ang taong punong-puno ng sarili. Tuwing yan ay mayroong naging na-achieve, ay ang ipagbabandera niyan ay ang kanyang self. Meron din naman nagtatago sa pagiging proud sa kapamilya. Sino ho rito yung may kilala na tuwing magkukwentuhan kayo, wala nang bukang bibig, kundi ang anak niya na nasa abroad? Meron gayong. Ay, talagang yung anak ko. Yung anak ko. Kulang na lang sabihin ng mga kausap, kami gay walang anak din. Kami gay wala ring anak. Kami naman may anak din Baka naman pwedeng yung anak naman namin ang pakinggan mo. Yung anak kong nasa abroad, talaga naman kung magpadala, ay mil-di-mile. Kita mo yan? Ang anak ko, magpaipadala na yan. Talaga, Hoy, kaganda naman ng inyong sasakyan. Ay, yung aming anak! Yung aming anak! At talagang yung iyong anak, iyo naman, iyo na. Ay, bakit kakabait ng anak mong iyan? Susundutan mo ng gayo at makikita mo na ang pumupuno sa kanyang puso. Ba't kakabait ng anak mong iyan sa inyo? Ay kami naman mag-asawa, talaga naman kami nagpakabuti-buti ring magulang diyan. Kung kabuti. Kadami kong kilalang kabubuti ng magulang, ang mga anak nung lumaki. Hallelujah. Pagkakabuti lalo, in Jesus' name. Wala sa magulang yun. May part ang magulang, may part ang anak dahil may sarili siyang bait, pero ang lahat ng iyay, biyaya lamang ng Panginoon. Nakakakilabot i-claim, nakakakilabot sabihin na tayong-tayo yon. Kaya nga, keep on praying doon sa mga kilala natin na wala pang maayos na relasyon, pagkakilala sa Diyos. Dahil ganito sila ganito sila magsalita, ganito sila mag-isip, punong-puno ng self. Malayong-malayo kay John the Baptist na ang sabi, Lord, ikaw ang mataas sa buhay ko. Ako, mababa ako. Kahit hindi. Pagka may mga tulungan, laging yan ay merong pinaka-main na cook. Sino ka mga nakakapanulungan diyan? Natulong hong umubos ng handa. At least nakatulong ka. Malaking tulong yon. Yan ay meron laging main cook. Meron din mga magluluto rin, pero laging isa lamang nga yan. Dahil mahirap pag madami ang natimpla. Naasnan na pala ng isa, aasnan uli ng isa, aasnan uli ng isa. Ano gayang? Baguong? Okay. At pagka masarap ang pagkain talaga naman,
Kung kasarap ng luto, sino kang dumali ng putsiraw? Ganyan niya, sino kang dumali ng putsiraw? Kaya yung mga hindi Batanggenyo, ano daw? Dinali daw eh. Ano kang dinali? Sino dumali ng putsiraw? Ay, pag ako ga. Oh. Sabihin mo nga Diyos sa iyong katabi, alam kong hindi ka nasanay, alam kong hindi mo na sinasabi yan, pero sige lang, sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, pag ako ga. Ganyan ko. Nangingilabot ka na habang sinasabi mo, hindi ka nasanay. Alam ko, hindi mo na nababanggit yung salitang yan or ang mga synonyms niyan. Dahil ang mga taga JA1 San Jose ay mapagpakumbaba. Amen daw. Hindi, declaration yon. Amen. Oo nga, amen. Pero wag ka. Pagkapintasan ng sinasabi sa luto, anong sasabihin? The same words, iba lang ang tono. Kanina, nung masarap ang ulam, ano sabi? Pag ako ga. Pag hindi na masarap, ano sasabihin? Ako ga. Ako'y tumikim lang. Hindi ako tumimpla, ako'y tumikim lang. Siya na. Sagalaing. Ang prayer ko, malift na yung impression ng ibang mga probinsya sa Batangas. Bakit? Ano daw ang mga Batanggenyo? Diba? Kaya, let's pray, and at the same time, ay talagang it must start sa atin. Sabihin mo nga, Lidyo, sa katabi mo, pag ako ga. Galing na lang at si John the Baptist ay hindi Batanggenyo. Ay kung si John the Baptist ay Batanggenyo, sabi ng mga disciples siguro, what if lang, what if? John the Baptist, eh yung pinsan mo nagbabaptize na doon. Ha? Ay hindi aari ah. Kami na una din ay. Ako, hindi aari daw era. Okay. Hindi rin naman nangangahulugan na kapag sinasabi nating more of Jesus and less of us, ayun naman nagpapakababa-baba naman. Meron naman ka rin eh. Kaganda mo. Anong sagot? Anong sagot? Pag sinabihan ni Brother Dante si Sis Deli, kaganda mo? Biyaya. Ano naman sasabihin ng Brother Dante? Pag ako ga. Pipili ka ng masama. Ay, yumabang uli. Okay. Ako ay natutuwa dyan sa mag-asawang yan. Pag makakasama niyo po ang Brother Dante, nakaw, talaga, lalo pag inaimik na ng ginaganahan na ako. Oh! Ginaganahan na yung kulit. Kadaming kulit eh. Sabi ng Brother Ray, ay gawa raw ng yan daw talaga ay mga makukulit daw talaga yung mga taga Batty Lake. Yan daw ay laging mga kulitan-kulitan. Ay na nag-life group po kami sa Bukal nung isang gabi. Ay ako ho'y medyo nakonsensya ng kaunting nagtataka kasi ako ho ay nasa loob ng pick-up. Ang Brother Dante pa ho ang alapaw doon sa likod. Sabi ko, ba't ang Brother Dante pa ho ang naroroon? Sabi ko sa mga kasama sa loob. Sabi ng Brother Ray, yan nyo pastor, sanay iyan taga Batilik yan, laging alapaw sa likod ng pick-up. Ang masama ho ay ang lamig. Eh kami may mga sinikutan pa ng mga Brother Erwin. Ang lanong, tigil namin, sabi nung, nareklamo na yun nasa likod. May nagyayelo na din. Saya-saya sa life group. Pwede kang palakpakan natin si Lord na siyang nagbiyaya sa atin ng life group. Saya! Kaya kung ako po sa inyo, at kayo'y wala pang kinabibilangang mga life group, nako, huwag niyo pong palampasin ito. Di ba, Brother Roger? Kita ninyo. Bago yan nayaya noon. Nung nayaya naman, ay siya. Talagang hindi magpapaiwan yan. Thank you, Lord. Kasaya. Kaya yun po mga nasa online. Mahirap po yung kung kaya nyo naman po na nasa face-to-face para may mamit po kayo mga kapatiran dito. At para maka-join po kayo ng life group, kasaya. Hindi namin kayo mala-life group dahil hindi namin kayo kita. Ano? Kaya, once again, palakpakan naman natin si Lord na nagbiyaya sa atin ng mga life group. Thank you, Lord. Okay.
Pagka tinanong, pag sinabihan ka, ikaw ay babae, sinabihan ka, kaganda mo, ano isasagot mo? Biyaya. Alam nyo yung iba, garin eh. Pag sinabi, kaganda mo, ano sasabihin? Pangit ako, pangit. Dahil akala niya, kailangan siya magpapakumbaba at ang mataas ay Panginoon. Pangit ako, pangit. Pagka mataas ang score o mataas ang grade, sasabihin, katalino mo. Ano sasabihin nung may false humility? Bubo ako, bubo. Kakaisig mo, hindi, basura ako. Hindi naman gayon. Hindi naman sinasabi ng, hindi naman tayo tinuturo ang maging gayon. Ang tawag doon, false humility. Hindi naman sinabi ng Diyos sa atin na iyong pintasan ng iyong sarili at iyong ibaba ng sobrang baba naman. Hindi naman gayon. Ang atin lang prayer, mataas ang Panginoon sa ating buhay. Okay? Okay. Everybody say, ang lahat ay biyaya lang ng Diyos. Kaya lagi po nating tandaan, it's not about us. Sabihin mo nga, it's not about me. It's all about Jesus. Kaya laging ang ating mindset, itaas si Lord. Itaas si Lord. Ikaw ay nakapagpatawad. At sasabihin sa iyo, sis, nakaka-bless ka naman. Nakaya mong magpatawad. Ano sasabihin mo? Biyaya. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ko kakayanin na makapagpatawad. Hindi yung iba, paano mo napatawad yon? Katindi na ginawa sa iyo, ano sasagot ng iba? Ala, ay, pinalampas ko na sila. Hindi ako napatol sa mga gayaan. Mahihinang nilalang ako. Kaya pala pinatawad na dahil hindi daw ka-level. Antay mo na bakit? Anong level mo? Ibig sabihin, mayroon kang higher level. Yes, hindi ako bababa sa level nila. Ay, ang taas. So, hindi ganyan, ha? Okay. Lahat ay biyaya. Amen. Merong na-promote sa trabaho? Biyaya. Ano? Na-increase ng sweldo? Biyaya. Huwag sasabihin, ala, sadya ng mga katrabaho ko'y pangkala ko lang naman ng mahilab-hilab doon. Hindi. Biyaya lang yan. Sabi po sa Psalm 75, 6 and 7, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He put it down one, and He set it up another. Ano ibig sabihin yan? Ang pagtataas o ang pagpupromote daw ay hindi nanggagaling sa east, sa west, sa south. Hindi daw galing yan kung saan. Ang Diyos daw ang hukom. Ang Diyos ang nagbababa, ang Diyos ang nagtataas. Diyos pa rin ang may gawa ng promotion natin. Amen. Amen? Kaya wag mong sasabihin, paano ka naging manager? Okay. Yung iba naman, hindi naman nagsasalita. Hindi naman nagyayabang. Ano? Hindi rin naman pinupuri ang Panginoon. Mahirap din yun. Di ba? Tahimik lang. Sinisip-sip ang kapurihan. Okay. Pastor, paano ko po malalaman kung kinikilala ko na ang meron ako, let's say yung work, ay galing sa Diyos? Ito. Meron po kasing isang pangyayari. Meron pong umuwi, galing abroad. Napakatagal po niya nag-work sa abroad. Bata pa lang po siya, nagpunta na siya ng abroad to work. At nagbakasyon siya ngayon. Pagbakasyon niya ngayon sa Pilipinas, meron po siya, may nakakita po sa kanya, nakababata niya dito sa Pilipinas. At siya in-approach. Sabi niya, "Oy, paano kang nakapagtrabaho sa Amerika? Ay, wala ka namang pinag-aralan." Nasabihan ho ng gayaw,
ay naroon ho ako. Kaya, huwag kayong bibitaw. Ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari. Huwag niyo sasabihin sa iba, ha? Kung sa may relasyon sa Panginoon at naunawaan ng kalooban ng Panginoon patungkol dito, sa pinag-uusapan natin ngayon, what do you think will be the reaction of that person? Kadali. As simple as saying, biyaya. Di ba? Yun lang naman sasabihin niya. Paano kung nakapagtrabaho sa US, wala ka naman pinag-aralan? Biyaya. Salamat sa Panginoon. All Him. All Him. As simple as that. Pero dahil may issue, dahil may pride, may reputasyon, punong-puno pa ng self, anong nangyari? That person na nasabihan na paano ka nakapagtrabaho sa Amerika, wala ka namang pinag-aralan, ay hindi nagsalita, ibinaba yung plato, kumakain pulang-pula, pumasok sa loob ng bahay, sinundan naman ni pastor. At doon nagmumura sa mga kasamahan, "Puto, sintayang sinang yan! Napakayabang niya!" Yun ay na-witness ko. And I realize, ganito pala pag punong-puno, pag nasagi, nabububo. Ang punong-puno, wag mo yang dadanggilin at mag-uumapaw yan. Buti na lang hindi na bumalik dun sa labas at talagang Royal Rumble yun kung nagkataon. Nainsulto. Punong-puno ng self. Ano sinasabi ko ngayon? Malalaman mo if you are full of yourself. Kung hindi ka malalaman natin if we are acknowledging that everything comes from God kapag we are not taking the credits and we are not taking those things directly against us. Kasi alam naman natin, ay biyaya Sa halip na makita niyang opportunity yon to honor God, nakita yun ng taong yon as an insult sa kanya. Okay. So once again, kung ikaw man ay may hanap buhay, ikaw may trabaho, negosyo, na-promote ka, na-increasean ka, kumikita ang hanap buhay ninyo, yan ay biyaya. Gusto ko maging bukang bibig natin ito. Gusto ko maging bukang bibig natin ito. Ay, isa-is, ang ganda ng inyong pinuturahan down. Biyaya. Aba, ay Tatay Apeng, ay pinagpala ang iyong mga anak. Biyaya. Oh. Pastor, kagaganda ng mga anak mo. Mana sa tatay. Sa langit. Biyaya. Thank you, Lord. Ano pa? May nakapagkwento sa akin. Yun daw na pangasawa niya, ay pag sa dami daw nagkaka-crush nung una. Sino yung gayon din yung napangasawa mo? Yung heartthrob kung tawagin. Ha? Buha naman. Huh. Ay, ang daming nagkaka-crush. At di siyempre, yung nagkukwento, siya ang nakatuluyang. Isa siya sa maraming nagkaka-crush. Siya ang nakatuluyan. At may mga nagtatanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit sinisiko ni Sis Deli si Brother Dante. Hindi ko tuloy alam kung sinong heartthrob sa dalawa o parehas. Malamang parehas. Napansin ko ginagayon Okay. Tutuloy ko ha. Ngayon, tinatanong siya, paano nga nangyaring ikaw ang nagustuhan? Sa dami na nagkaka-crush diyan.
Ang alam nyo kung ano yung sinagot nung natanong? Ay hindi ko din alam. Basta ang alam ko, biniyayaan ako ng Panginoon. Kasarap naman ng gayong. Yung alam mong ultimong ang iyong partner in life ay biyaya rin sa iyo. Sino nagsasabi rito ang partner in life mo ay biyaya ng Panginoon sa iyo? Ba hindi na imin yung iba? Wala pa daw, wala pa. Act of faith. Oh, nasa si Shane? Amen. Ayun! Yun hong nag-announce din ni kanina, yung magandang dalaga ho yun. 30 ka na ga? Wala pa, hindi pa. Yun ay dalaga pa. Single! Pati yung mga nasa online, mga nasa international. Single po yung si Shane, yung nag-announce. Walang sidecar. Hindi, single po yan. At nagpapaligaw na ba? Nagpapaligaw na? Pwede na? Conforme daw sa inyo. Depende raw sa inyo. Pero yeah, single po yan. And we're praying na si Lord ang patuloy na magpaganda ng kanyang love story. So as kanyang life group leader, which is Pasnix. Unang life group leader. Life group leader muna. Okay. Ganun daw talaga yun eh. Okay. Biyaya po yung partner in life. Proverbs 18:22. He who finds a wife, o kung babae ka naman, a husband, finds what is good and receives favor from the Lord. Sino rito? Yung mga single ang kausap ko, ang humihingi ng ganitong klase ng favor from the Lord. Hallelujah. Pero gusto ko lang ibigyan ng diin pabor pa rin ng Panginoon yung ikaw ay magkaroon ng asawa. Dahil hindi nga lahat ay pinagkakalooban. Ano pa? Kaya talagang nakaka-bless po itong si John the Baptist. And ang prayer ko nga ay biyayaan tayo ni Lord. The same biyaya na binigay niya kay John the Baptist. Na ano yun? Kilalanin na ang lahat ay galing sa Diyos. Bigay lang ng Diyos. Biyaya lamang. Okay? 1 Corinthians 4:7. Pwede ka pong tulungan niyo akong magbasa? 1, 2, 3. Basa. Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayaw, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Ari pag nababasa ko, ang aking nararamdaman ni Garin Bakit? Tingnan nyo naman. Paano nga naman daw ikaw hihigit sa iba? Ay lahat na may bigay lang ng Diyos. At kung ang lahat ay bigay lamang ng Diyos, ay bakit kayabang mo? Na para bang ang nasa iyong pinagyayabang mo ay hindi bigay din lang naman sa iyo? Yun ay real talk version. Kahigpit ano pa? Ba't nga naman nating ipinagmamalaki? Kaya maganda mapaalalahanan tayo, ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay biyaya. Gamot po ito, antidote sa pagmamalaki. Para si Jesus, ang mataas sa buhay natin, ang sarili natin ay hindi. Laging ipaalala ang ultimong yung susunod mong hininga ay bigay din lang ni Lord. Aywan, kung makapagmalaki pa tayo pag yan ang mindset natin. Diba? Tuwing namumulot ng itlog ng pugo ang mga brother Erwin at Sis Malaw, biyaya. 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 Iba na. Iba na. Tuwing nakapila ang magpapa-Gcash kina Sis Gina at Brother Ray. Hindi na, bayad. Biyaya. Biyaya. Iba na ang mindset natin ngayon. Sabihin mo nga, iba na. Sa kabila naman, sa iyong partner, sabihin mo, iba ka na. Unawa mo na ang lahat ay biyaya. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Thank you, Lord. Ano pa? How to know if Jesus is increasing and you are decreasing in your life. Number 2, malinaw na sa iyo ito.
Jesus is God and you're not. Ano daw ang malinaw na sa iyo? To those who are living more for Jesus, malinaw na sa iyo ito. Jesus is God and I am not. Merong ganong kanta eh, you are God and I am not. Oh, hanggang doon lang muna. Sa pagpapatuloy po ng sagot ni John the Baptist sa mga disipulo niya, John chapter 3, verse 28, you yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before Him. Sabi ni John the Baptist sa kanyang mga disciples, lagi nyo namang naririnig sa akin at kayo mismo ang mga saksi. Tuwing may nagtatanong sa akin kung ako ba ang Kristo, kung ako ba Mesiyas, kung ako ba ang tagapagligtas, ano sinasabi ko? Hindi ako. Nauna lang ako sa Kanya para ihanda ang Kanyang daan. Di ba? Si John the Baptist po, yung sinasabi ni Prophet Isaiah sa kanyang prophecy, a voice calling in the desert saying, prepare the way of the Lord. Si John the Baptist po yung sinasabi sa prophecy ni Isaiah, maghahanda ng daan ng Panginoon, pero hindi siya ang Panginoon. Tagapaghanda lamang. Sa other version, forerunner. Ano ang sabi ni John the Baptist? Hindi ako ang Kristo. Tagapaghanda lang ako ng dadaanan ng Kristo. Malinaw kay John the Baptist, sino ang Diyos at sino ang hindi. Malinaw kay John the Baptist, si Jesus ang Diyos, siya ay hindi. So, if we want Jesus to increase in our lives and us to decrease, kailangang malinaw ito sa iyo. Kung sino ang masusunod at sino ang hindi. Alam niyo po, ang naging problema ni Lucifer, na nung nagkasala ay naging Satan, ang problema po ni Lucifer, tingnan natin. Ezekiel, chapter 28, verse 12, dinidescribe po si Lucifer. You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Napakaganda ni Lucifer. Pinakamagandang anghel. And actually, he's not just a mere angel. He is a cherubim. A high rank. Verse 14. You were anointed as a guardian cherub. For so I ordained you, sabi ni Lord. You were on the holy mount of God. You walk among the fiery stones. Verse 15. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Wala raw kapintasan kay Lucifer nung siya'y nilikha ng Panginoon. Nagsimula lang magkaroon ng pintas nung nakakitaan na ng kasamaan sa kanyang kalooban. Verse 16. Through your widespread trade, you were filled with violence, and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you. Saan nyo ka naririnig yung expelled? Sa school. Ano ibig sabihin na expelled? So si Lucifer ho'y kick out sa langit. And I expelled you, guardian cherub, from among the pure stones. Verse 17, your heart became proud. Yan. So tama yung sumagot ng pride. Your heart became proud on account of your beauty. Hindi rin pwede talaga yung gandang-ganda sa sarili, yung GGSS. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka GGSS. Paano, pastor, yung lalaking katabi ko? Gwapong-gwapo sa sarili. Your heart became proud on account of your beauty.
And you corrupted your wisdom because of your splendor. Ano daw ginawa ni Lord kay Lucifer? So I threw you to the earth. Ay, hindi pa sa sun eh. Hindi pa sa earth itinapon eh. Yun tuloy, natunutukso tayo. So I throw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. Ano ibig sabihin na re? Lucifer is the most beautiful angel by creation. Flawless. Si Lord din nagsasabi. Dinescribe niya kung sino si Lucifer. It just happened na nung pumasok ang pride, yun na. At paano pumasok ang pride? Kay Lucifer, ari na, basahin naman natin. Isaiah, chapter 14, verse 12. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. Imagine nyo kung gaano kaganda itong si Lucifer na ang description sa kanya, according to Prophet Isaiah, ay morning star, bituin sa umaga. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, ito na, verse 13, basahin po natin ha. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. Verse 14, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Oh, kay naman na ray. And in verse 15 it says, but you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Ano ang nakita ninyo din eh? Ano ang pinangarap ni Lucifer na naglagay sa kanya ng matinding pride? I will make myself like the Most High. I want to be like God. Sabihin mo nga, I want to be like God. I want to be like God. Nakakakilabot ano? Ewan ko kung paano nyo nasabi, oh. Yan ang gusto ni Lucifer na mangyari. At narinig natin, saan itinapon? Sa earth. Okay. At ang mga pangyayaring yun ay mga nauna pa. At ang sumunod na pangyayari na, fast forward tayo ha, imagine ninyo, after nung mga na-kick out sa langit si Lucifer, tinapon sa earth, fast forward tayo, eksena na sa Garden of Eden. Alam niyo na kung sa patungo ito? At merong kumausap kay Eva. Yung itinapon, nasa Garden of Eden. Paano niyo po, Pastor, nasabing iyon din yan? Tingnan niyo, mga imikan. Nung tinutokso na si Eva, are ang sabi. Genesis chapter 3, verse 5. Basa. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. The same temptation na kung saan nahulog si Satanas is the same temptation na inoffer niya kay Eva, and the same temptation na ino-offer pa rin niya hanggang ngayon sa tao. Be like God. Be like God. Maging para kang Diyos. O, di ka masama yun. Di ka ngayon prayer pa nga natin, makamukha natin si Lord, i-negative approach. Be like God in terms of, ikaw ang masusunod. Maaari ga, Eva, na ang Diyos lang ang laging magsasabi sa iyo, ito ang tama, ito ang mali. It's about time, Eva. Ikaw na ang magdi-decide kung anong tama at mali. Ikaw na ang masusunod. Kainin mo ang bunga ng pagkaalam between right and wrong, and you will decide for yourself. Ikaw na ang masusunod. Kung malutong nga iyon, hindi ko alam eh. At hindi humansanas yun ha. Hanggang ngayon, yan pa rin ang tukso ng demonyo sa tao.
Be like God na ikaw ang nasusunod sa buhay mo. And it's so impossible na dumating tayo doon sa puntos ng buhay na si Jesus ang mag-increase sa atin at tayo ang mag-decrease kung tayo pa rin ang nasusunod sa buhay natin. Lord, more of you and less of me. More of you and less of me. Kanta ka pang gayon, ano? Oo. Sabi ni Lord siya, i-commit mo sa akin ang linggo. Alay, double pay po iyo. Naalala ko tuloy yung kwento nung isang nagsasabi sa pastor. Yung pastor kasi nag-announce, magkakaroon tayo ng water baptism. Palakpakan ng mga tao. Kunyari kayo yung mga tao, palakpakan. Kakaunti, bahala kayo. Ngayon yung isa na excite. Pagkatapos ng service nagtanong, Pastor, magkaka-water baptism ka ba? Oo, gusto ko po sumama. Magsiswimming ka po yun. Hindi swimming naman. Yun hindi swimming pagkatapos, pero iba pa yung water baptism, hindi basta swimming. Ano ka pong gagawin doon? Yung water baptism kasi, kumbaga yun ang wedding ring nyo ni Jesus. Nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior and you're decided to follow Jesus, no turning back, yung water baptism, ang public declaration saying you belong to Christ, kasal ka na kay Jesus. Yun yung wedding ring. Yung water baptism, yung wedding ring. Okay? Tanda. Okay? Hindi para maligtas. Yung iba, yan doktrina gayon ay, pag hindi daw binyagan sa tubig, hindi maliligtas. Paano yung mamamatay na sa disyerto? Doon pinatanggap kay Jesus, tumanggap kay Jesus. Paano mo bibinyagan yon? Iihian mo? Sorry ha? Laway? Paano? Ilulubog mo sa buhangin? Binibinyagan kita sa buhangin. Ang water baptism po ay tanda ng mga palangit, pero hindi paraan para pumasok ng langit. Okay? Malinaw po? Malinaw po. Amen. Merong magsasabi sa iyo, hindi ka papasok ng langit kung hindi ka binyagan ng tubig. Paano naman yung mga hindi naman mabibinyagan na yung mga titigok-tigok na, doon lang tinanggap si Jesus. Oh. Ayun na lamang, naalala ko, yung nakapako, yung mga magnanakaw na nakapako, nanampalataya kay Jesus. Oh, ano sabi ni Jesus? Sabi nung magnanakaw, Panginoon, alalahanin niyo po ako pag naghahari na kayo. Ano ang sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi ka sinabi, hoy, sundalong Romano, pahingin tubig, bibinyagan ko rin din eh. Walang ganon. So ulitin ko ha. Ang water baptism ay ginagawa ng mga palangit. Pero hindi yun paraan para makapuntan langit. Paano ka pupuntan langit? Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos Panginoon tagapagligtas. Sa biyaya ka lang maliligtas. Okay. Ay, balik tayo doon sa kwento. In-approach siya nung ni brother. Ay, Pastor, gusto ko po magpa-water baptize. Ang nagpapa-water baptize utoy ay yung sigurado na talagang si Jesus ang hari ng kanyang buhay. Opo, sure na po ako. At parang si John the Baptist na mabubuhay ka na ng Jesus must increase and you must decrease. Opo, sure po ako. Rinig ko po sa preaching. Ay si Jesus ang masusunod na talaga sa buhay mo, hindi na ikaw, dahil si Jesus ang Diyos, hindi ikaw. Opo, alam ko po yun. At pagkatapos ng mga sinabing yun ng pastor, ay kinuha ng pastor ang kanyang wallet. Ano kinuha? Wallet. Binuklat sa harapan ni brother at sinabi, dahil si Jesus ang hari ko, lahat ng laman na ito, kay Jesus na, napalunok si brother. Gayong gapo. Sabi ng pastor, ano ka ma? Gayong gapo. O gayon! Pag sinabi mo si Jesus na ang masusunod sa iyo, lahat ay kay Jesus. Ay ililista na kita sa water baptism. Pagpe-pray ko muna po.
Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner. Pag sinabi mo na si Jesus ang masusunod sa iyo, siya talagang masusunod sa lahat-lahat ng tungkol sa iyo. It includes your love life. It includes your finances. It includes your career. It includes your future. It includes everything. Kaya nga, I have decided to follow Jesus. No turning back. Loobin po ng Panginoon, this coming next month, ay magkakaroon po tayo ng water baptism. Ayan. At mamaya po ay check na ng resort, sina Pasnix. Ang mga pinagpipilian po natin ay Hacienda Escudero. Ay hindi daw po sila available that date, kaya hindi po tutuloy doon. Meron pong may prior commitment po sila, may nakabook na. Sabi ko kay na Pasnix, gawa ng paraan, ayaw naman daw nilang pilitin na. Ayun. And then, i-check nila ang Splash Island. Kaya, doon tayo sa pinakamataas na slide. I baptize you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen! Joke lang po yun. Joke lang po. Ang napipisil po natin itong sa may bukal, ako nawiwili sa bukal eh. Bukal siya, as in, yung doon sa may tabi ng sapa, may bukal. Then, joke again, MMDC, yung mahabang pool. Pag doon ka bibinyagan sa kabilang dulo, ang ahon doon sa kabilang dulo. Mahaba nga aga. Hindi pa ako nakarating eh. Mahaba nga po, mahaba nga. Mahaba po, mahaba, Tatay Says. Ayan. Ay, may nagtatanong, ano ka daw gagawin doon sa water baptism? Ganun ilulubog ho kayo sa tubig. Hanggat di nyo nakikita si Jesus, hindi kayo aahon. Tatanungin, anong nakikita mo? Liwanag. Ay ano, sasama ka na. Deliverance pala. Kubo. Masaya iyon. Sino excited? Yan nyo. Sa mga susunod nating mga topics, matatouch ito. I suggest you attend the online mentoring. Matatouch ito. I will meet the life group leaders to discuss these things so they can share it to you as well. Okay? Pastor, obligado ka pong magpa-water baptize? Hindi. Pero, kung nauunawaan mo na ikaw ay meron na talagang relationship kay Lord, at talaga namang tinanggap mo na si Jesus, at handa ka nang magpakasal kay Jesus, aba, ano nga uli ang water baptism? Ito ang wedding ring ng mga Kristiyanong kasal na kay Jesus. Tanda ng mga may relasyon talaga sa Panginoon. Okay, tuloy po natin itong ating pinag-uusapan. So, ano nangyari? Si Satan, hanggang ngayon, yun pa rin ang temptation sa tao. Ikaw ang masusunod. Be like God. Ikaw na ang masusunod. Okay. So, ngayon po, ang mga anak ng Diyos na nagsasabing, more of you, Jesus, and less of me, Jesus must increase and I must decrease. Ito na ngayon ang mindset. Basa. Si Jesus ang Diyos, hindi ako. Si Jesus ang masusunod, hindi ako. One more time, yung galing talaga sa puso mo. 1, 2, 3, go. Si Jesus ang Diyos, hindi ako. Si Jesus ang masusunod, hindi ako. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Yan lagi.
Yan lagi ang prayer mo. Yan ang maging mindset natin at humanda ka. Makikita mo at makikita ng mga taong nakapaligid sa iyo that Jesus is increasing in your life and you are decreasing. Bakit? Si Jesus ang Diyos, hindi ako. Si Jesus ang masusunod, hindi ako. Si Jesus ang makikita sa buhay mo. Amen. And lastly, how to know if Jesus is increasing and you are decreasing in your life. Number 3, and we will end up with this. Masaya ka kapag si Jesus ang natataas. Sabihin mo nga, masaya ako? Masaya ako. Pag si Jesus ang natataas. Mahaba po yung sagot ni John the Baptist sa mga disciples niya na nagsusumbong sa kanya na sina Jesus ay nagbabaptize na rin. At ito po ang karugtong pa ng sagot niya. In John chapter 3 verse 29, sinabi niya, He who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Nagbigay po ng explanation o nagbigay po ng illustration, example, si John the Baptist sa mga disciples niya. Sabi niya, alam nyo ga, yang si Jesus, kumbaga sa ikakasal, siya ang groom. Ang bride ay ang church. Sabi naman ng mga disipulo, ay kayo po, ano po kayo? Best man. Ako'y best man, ako yung nakatayo sa tabi ng groom. Ako yung best friend, ako'y nandun lang. Hindi ako ang ikakasal sa bride. Pero ako'y nagagalak, ako'y natutuwa para sa kanila. Ako'y natutuwa, ako'y nakikigalak. Kaya di ba kung may mga kasalan, nakita mo parang nauna pang umiyak yung best man pag napasok na si bride. Antay muna, bakit gayo? Napapaisip ka na, no? Yung iba naman nag-iisip din. Anong iniisip mo? Ano kaya dessert? Buko pandan, buko salad. Iba pala iniisip, Nakakapaisip doon, parang bigay gayon. Ba't parang iba ata? Parang hindi yata masaya yung bisman. Ano kayang meron? Nako, intriga na naman yan. Huwag nang gayaan. Pero, ano sabi ni John the Baptist? Ako'y masaya. At ang aking kagalakan ay napuno. Naabot yung kagalakang hinahangad ko nung dumating na si Jesus. Masaya ka kapag si Jesus ang natataas. Kaya, tuwing ang Panginoong Jesus ay natataas, kasali ka man o hindi, be happy. Sabi ko, tuwing natataas ang Panginoong Jesus, kasama ka man o hindi, be happy. Ano? Ako ay natutuwa sa Panginoon sa ginagawa at ako'y nagagalak para sa Panginoon sa ginagawa niya sa mga iba pang churches. Lagi niyo naman naririnig, I am so happy knowing that the Lord is blessing JA1 Rosario. Hindi dahil ako'y galing sa Rosario o taga Rosario, kundi dahil ako'y nagagalak sa tuwing ang Panginoong Jesus ay natataas. Tuwing nakikita ko ang bishop na nag-guest sa mga international churches, ang daming na-attend. Ako'y nagagalak. Dahil alam kong ang Panginoong Jesus ay natataas sa lugaring iyon. And take note, wala ho ako doon. Hindi man ako kasali doon. Ibang klase yung nakikigalak ka knowing that you are somehow part of what we're celebrating. Pero ibang bagay lalo, ibang level, yung ikaw ay nakikigalak sa ginagawa ng Panginoon sa buhay nila, knowing na we were not part of it naman. Alam niyo, ito ang ginagawa ni John the Baptist. Inaalis niya ang sarili niya sa picture. At ang ginagawa niya, ipinopokus niya, isinusum niya ang camera kay Jesus. At sinasabi niya sa kanyang mga disciple, maging masaya tayo. Bakit? Kasi yung ipinaghanda ko ng daraanan, arena, nandini na. Si Jesus ay narito na. Kung makikita lang, mawi-witness lang natin kung gaano kasaya si John the Baptist that time.
Masaya siya dahil nagsisimula na ng ministry ang tagapagligtas. Alam niya sa sarili niya, siya naman tagahanda lang ng daan eh. Taga-prepare lang ng puso ng mga tao para sa parating na tagapagligtas. Ano pa? Masaya siya dahil si Jesus ang natataas. John chapter 3, verse 31. Ito yung kasunod nung He must increase and I must decrease. Verse 31, sabi ni John the Baptist diyan, He who comes from above is above all. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina nung intro. He who is of the earth is earthly and speaks of the earth. At inulit niya uli, He who comes from heaven is above all. Malinaw kay John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, si Jesus ay galing sa langit at siya ang pinakamataas sa lahat. Ako ay galing sa lupa, ako'y dini, panglupa. At inulit niya uli, si Jesus ay galing sa langit, siyang pinakamataas sa lahat. Mahihirapan ang sinumang itaas si Jesus sa buhay niya kung in the first place, hindi niya kagalakang itaas si Jesus. Pero it is a lot easier para sa sinuman na itaas ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay kapag joy niya na itaas si Jesus sa kanyang buhay. Walang halong kemikal, talagang natural na natural. Ano? Dahil gusto talaga niya at kagalakan niyang mataas si Jesus. At ako po'y naniniwala, alam ko, ang bawat isa rito, ang heart's desire mo, mataas si Jesus sa iyong buhay. Amen ba? Nalulugod ka kapag napapapurihan ng Panginoong Jesus. Mayroon kang nakitang mga other churches na pinupuri nila si Jesus at tinataas nila si Jesus. Natutuwa ka rin for them, di ba? Kasi tinataas nila si Jesus. Yung hindi kayong, alam, mas magaling ang praise and worship namin, di yan. Kahina naman ang kanila drums, sa amin kalakas. Wala nang ibang marinig kundi drums. Hindi ka ganon. Hindi tayo ganon. We are not competing. We're not competing with them. We are glad na natataas si Jesus. Amen? Kaya, alam niyo, kung hindi ako threatened, yung may mga magsasabing, may magtatayo daw ng church di yan. May maglalagay din daw ng church di yan. Paano, ano masasabi niyo, Pastor? Alam niyo kung anong sagot ko? Di ka galing, marami kami magkakatulong-tulong. Masasapak ko naman yan, daming tao sa San Jose. Di ka galing at mas madadali. Dadami ang makakilala sa Panginoon, kagaya ng napag-usapan natin noong nakaraan, maaabot yung certain number ng mga Gentiles na gusto maligtas si Jesus, babalik na si Jesus, hayahay! Ako hindi ko may insecure. Kagalakan ko pa, kung halimbawa tayo matabihan diyan, victory, CCF, tayo napapagitnaan, hindi ko sinasabing mga magnanakaw ha, tapos napapagitnaan, hindi gayon. Hindi, okay lang sa akin yun. Pastor, paano po pag naglipatan? Nasa kanila. We are not building our kingdom. We are building the kingdom of God. We are building the kingdom of God. Di na issue sa akin yan. Graduate na ako dyan sa biyaya ng Panginoon. Ang mahalaga sa akin, marami ang makakilala sa Panginoon, maligtas, maging disipulo, at mag-disciple din. As long as natataas si Jesus, kahit hindi tayo kasali, masaya tayo. Uulitin ko, as long as natataas si Jesus, kahit di tayo kasali, masaya tayo. Yung iba, masaya na ang itinataas ay kung anong meron sila. Sabi sa Psalm 27, some nations boast of their chariots and horses, but we boast in the name of the Lord our God. Yung may nagkukwentuhan, sabi nung isa, talagang na-break in ko na yung bago kong Nissan Patrol. Break in na. Bagya ko na ako, kasarap i-drive talaga namang nasirit. Sabi naman ng isa ay siya,
Katatapos lang namin ipabless yung aming bagong pang-limang mansyon. Pang-lima. Kita mo yung SM sa Lipa? Suot iyaw. Alain yung logo? Hindi, yung buong SM. Ako di minamaliit mo. Sabi naman ng isa, gayong ga. Siya. Ay nagpa-groundbreaking na kami nung aming isa pang ipatatay yung kondominyo. Sipin ninyo, nakabili ako ng lupa sa may Taguig. Pinagawan ko ng kondominyo. Magkano kuha mo? Mura lamang. 50 million per square. Kadami mong pira. Shh, maliit na bagay. Yung gayon ng mga kakwentuhan mo, at ikaw ay sisingit, sasabihin mo naman, napakabuti ng aking Diyos sa buhay ko. Anong sasabihin siguro ng mga kasama mo? Ikaw naman wala sa wala sa topic. Kalayo naman ang topic mo eh. Dapat yung may pinagmamalaki ka rin, agayong ga, ipinagmamalaki ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Wow! Amen! Ano kaya sasabihin ng mga kausap mo? Kalabo mo naman, tayo na din eh. Wala ka lang may pagmalaki. Aba? Mininos mo pa ako? Iyang mga sinabi ninyo lahat ay pag-aari ng Diyos ko. Wag ka masyadong mayabang ha. Alalay lang. Baka makasama ka na rin ng mga yon. Rare ang gayon kung meron man. Rare. Yung mga, wala ka sa akin, lulo. Wala ka sa akin, lulo. Wala ka sa akin. Wala kayong lahat sa akin, Diyos. Pero syempre, alalayan mo rin naman. Baka naman, sasama na sana sa iyong mag-church kaya na lang hindi, kayabang mo daw. Rico? Thank you, Lord. Dahil ang ating kagalakan ay ang itaas ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Let's make it a habit na si Lord ang itinataas sa buhay natin. And we will end up in these last two verses in Jeremiah 9:23 to 24. Worship team, please. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas na kanyang taglay, ni nang mayaman ang kanyang kayamanan. Verse 24, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Wow! Anong sabi ni Lord? Huwag daw ipagmayabang ng matalino ang kanyang katalinuhan. Huwag ipagmalaki ng malakas ang kanyang lakas. Huwag ipagmalaki ng mayaman ang kanyang yaman. At nagturo ang Diyos kung ano ipagmamalaki daw natin. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Lahat ng pwede mong ipagmalaki sa mundong ito, subject sa change. Sabi ko, lahat ng pwedeng ipagmalaki sa mundong ito, subject sa change. Yang pira, nababa ang rate niyan. Yang lupa, nako, hindi ninyo alam in the future. Ay, sa pamahal ho yan, who told you? You never know. Lahat yan subject sa change. Are you there? Kaya sabi ni Lord, kung may pagmamalaki ka, yung pagkakilala mo sa akin. Dahil ang pag-ibig ko, hindi subject sa change. Ano pa? Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ano yung pinagmamalaki ng iba? Maraming pira. Ang tanong, saan galing yan? Maraming pagmamayari. Ang tanong, parehas gayon. Pero ipagmalaki daw natin si Lord. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa niya. At ito ang desire ni Lord sa mga anak niya. Na ang Diyos ang iyong hangaan. Tapos na tayo, church, sa panahon na hangang-hanga tayo sa ating sarili. Tapos na tayo, church, sa panahong hangang-hanga tayo sa iba. Kung may kamamanghaan ka, mamangha ka sa Diyos mo.
Ipagmalaki mong kilala mo ang tunay na Diyos. So this time, may I invite everyone to stand up. Simulan natin i-increase si Jesus sa ating mga buhay by worshiping Him and saying na ikaw ay manghang-mangha kay Lord. It's not me anymore, Lord. And like John the Baptist, let this be our prayer, that He must increase and I must decrease. Sino rito ngayon na nagsasabing hindi na siya hangang-hanga sa kanya sarili o sa kung ano pang ibang kinahangaan niya noon? Sino rito nagsasabi ngayong kay Lord ka na hangang-hanga? Amen? Let's worship the Lord. Namamangha sa'yo, Diyos ako'y namamangha sa'yo, walang hanggang papuri ang alay ko, namamangha sa'yo. Sabihin nating lahat, He must increase, I must decrease. Again, sabihin mo with all your heart, He must increase, I must decrease. Let me pray for you. Father, we thank you for this wonderful day na ipinagkaloob niyo po, for teaching us that it is your will
na kung meron po kaming ipagmamalaki, ang ipagmalaki namin ay Ikaw. And help us, O Lord, to live a life na Ikaw ang hinihiling, hinahangad na mataas sa aming mga buhay. Ikaw ang makita sa spotlight. Ikaw ang mapalakpakan. Ikaw ang purihin. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang lahat. Sa'yo ang papuri. You deserve it, O God. Turuan niyo po kami na mabuhay ng may tamang tingin sa aming sarili. Hindi sobra. Hindi rin naman sobrang baba. Yung tama lang. At kung may ipagmamalaki kami, ay ang biyaya mo. Kung may ipagmamalaki kami, ay Ikaw. Ikaw lamang, O Lord. Bless us na laging kilalanin na ang lahat ay galing sa iyo at iyo. Bless us na sundin ay ang iyong kalooban. Hindi namin ipilit ang ganang amin. Knowing na you are God and I am not. Help us, O Lord. Remind us always na kami ang susunod sa iyo. Kami ang susunod sa iyo. And not the other way around. And Lord, give us the grace na laging masaya tuwing natataas ka. Maging masaya kami tuwing natataas ka sa buhay ng iba. Maging masaya kami tuwing ikaw ay pinapalakpakan sa buhay ng iba. Maging masaya kami tuwing natataas ka kahit hindi kami kasali. Kagaya ni John the Baptist, inaalis niya ang kanyang sarili sa picture. Isinusum niya sa iyo, Lord Jesus. Bless us with that grace na ipinagkaloob mo kay John the Baptist. Yung biyaya na gustuhin na more of you and less of us. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na walang ibang hangad sa buhay, kundi ang maparangalan ng Diyos sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Malakas pong papuri para sa ating Diyos na buhay. Amen. Sabi po dito, acknowledging that everything you have comes from God. It is a foundational principle of spiritual life, often described as recognizing God as the ultimate source, owner, and sustainer of all things. It involves a shift in mindset from self-sufficiency to reliance on God, humility and gratitude. Kaya talaga pong lagi nating ipinapaalala sa ating sarili, lahat ng meron tayo, ito ay biyaya lamang galing sa Diyos. Kaya ang sabi nga po ay, lagi nating ma-acknowledge na lahat-lahat, ang pamilya mo, trabaho mo, negosyo mo, ultimong ang hanging ini-inhale mo, yung dugong nananalaytay dyan sa katawan mo, yan ay biyaya lamang ng Diyos. At ang bagong umaga na ipinahihiram sa atin, biyayang galing sa Diyos. Kaya lagi nating ipapaalala na lahat galing sa Kanya. Ano bang meron tayo? Wala. 'Di ba? Tayo ay katiwala lamang, pinahiram sa atin. Kaya po, ang lagi nating iisipin, laging si Lord ang mataas sa buhay natin. Kung dati, sa lumang buhay natin, pinipili natin yung pinakamaliit para ibigay sa Lord. Ngayon tayo'y nakakilala sa Lord at na-acknowledge natin na lahat naman galing sa Kanya. Iba na tayo ngayon. Kung ano yung best, yun ang ibibigay natin. And ang pangako naman ng Diyos sa Malakay 3:10,
ibabalik niya ng siksik, liglig at nag-uumapaw na hindi kayang masustain. Kaya po, lagi po nating iisipin na, Lord, we offer it all to you. Kasi iyo naman to lahat. And alam ng Diyos ang design ng ating puso. Kaya po yung pong may mga hawak ng envelope, ang atin pong blue envelope ay para sa tithes, ang atin pong white envelope ay para sa offering, at ang atin pong first fruit ay nasa green envelope. And yun pong mga nasa online, kung gusto nyo pong ipaabot ang inyong mga offering, you can contact the page po para po matulungan po kayo. Sige po, tayo po mag-pray. Panginoon, maraming salamat. Salamat to remind us na laging Ikaw ang Diyos na may likha ng lahat. Lahat ng meron kami galing sa iyo. At dalangin namin, O Diyos, lagi mong ipunla sa aming puso at sa aming isipan na yung pinaka-best ang maibibigay namin sa iyo dahil ikaw ang may bigay ng lahat ng ito. At ang dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid namin na magkakaloob, O God, i-bless mo po sila, pagpalain mo po sila ng malakas na pangangatawan, malalim na pananampalataya, wisdom, at patuloy mong i-bless lahat ng kanilang mga trabaho, negosyo, lahat ng kanilang mga extra income. Pamanghain mo sila, Panginoon, sa kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa. Lalo na, Panginoon, ang mga taong patuloy at patuloy ng pagpe-pledge sa gawain mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo ang dakilang, papuri, pasasalamat at pagsamba. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang mga kaloob naming ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko pong tumayo. Sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos. Kayo po ang aking Panginoon. Kayo po ang aking tagapagligtas. You must increase sa aking buhay. More of you, less of me. Jesus, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang masusunod sa aking buhay. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God. Minsan pa, bigyan po natin ng the best na palakpak, si Lord. At atin pong i-celebrate ang katagumpayan ng gawaing ito. Sige po, palakpakan po natin si Jesus. Sino pong na-bless? Amen. Wow. Tunay pong tayo patuloy na magli-live more for God. Amen. At to live more for God, kailangan it is less of us. And si Lord ang ma-increase sa ating buhay. Amen. Come on, give the best clap offering kay Jesus. Malansing, ikaw ang pupurihin ko sa bawat sandali, sa buhay ko'y itataas ang tanging ngalan mo.
Let us bow down our heads and close our eyes. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, Lord. Lord, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Lord God. Tunay ang kamangha-mangha ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa tinuro mo sa amin, Panginoon, sa araw na to. And thank you, Lord, sa buhay ni Rev Ralph na siyang ginamit mo para ipahayag ang iyong words, Panginoon. Lord, patuloy mo pagpalain ang buhay ni Rev Ralph, ang kanyang pamilya at angkan, Panginoon. And Lord, sa buhay namin, ikaw, Lord, yung mataas at ikaw ang mapuri, Panginoon. And Lord, gamitin mo ang buhay namin para mas marami pa po, Lord, ang mas makakilala sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, at kami inyong ingatan, Panginoon, saan mo man kami dalhin, Panginoon. And Lord, lagi mo iparamdam sa amin na lagi mo kaming sinasamahan. Lord God, ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ng pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos na si Jesus ang itinataas sa kanyang buhay, lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.